Sa Isaiah 11:2 po, sinabi po dito, "And the Spirit of the Lord shall rest upon him. The Spirit of wisdom, the Spirit of the Lord, number 1, the Spirit of wisdom, number 2, and understanding. The Spirit of understanding, number 3, the Spirit of counsel, number 4, the Spirit of might, number 5, the Spirit of knowledge, number 6, and the fear of the Lord, number 7. So, the 7 expression of the Spirit, muli po, ito yung isang nature din. Bukod po sa 7 na fruit na po ng banal na spirit, ay 9 na prutas ng banal na spirito, meron pong 7 expression ang Holy Spirit na nasa loob ng katawan mo. Amen? Kailangan lang po nating i-activate ito. Bawat believers po meron nito. Amen? Kailangan lang ma-activate sa atin. At kung hindi nga natin maiintindihan ang fullness, di ba po, ng ability at dominion na binigay sa atin ng Panginoon, yung fullness dominion o paghahari na binigay sa atin para mapalago yung ating maturity bilang isang mananampalataya, hindi po natin ito maiintindihan. Amen? Katulad ng sinabi niya sa Revelation po, yung 7 horn, amen? Tumatayo po ito, kumakatawan ito sa authority, amen, and anointing. At bawat tumanggap sa Panginoon at merong Spirit of God are anointed. Amen? At ang 7I naman po is kumakatawan to sa vision or divine revelation po ng Panginoon sa bawat buhay natin. So, itong pinag-aaralan natin, muli po, ito ay nagtuturo sa atin para tayo ay i-prepare. Magkaroon tayo ng paghahanda at magkaroon tayo ng pag-iisip na iposisyon ang ating mga sarili. Kasi kung hindi natin maintindihan yung preparasyon na ginagawa sa atin ng Panginoon kung bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok, sa lahat ng patotoo na sinasabi nyo kanina, amen? Kung walang preparasyon ng Panginoon sa atin, hindi natin ito ma-overcome. Kung hindi natin natutunan na iposisyon ang ating mga sarili sa harapan ng Panginoon, amen? Hindi po natin ito ma-overcome lahat ng mga pagsubok na to. Bakit ko po sinasabi, una lagi sa Panginoon? Amen? Kung hindi natin matututunan makita ang posisyon natin una sa Panginoon, amen, mahirapan na po tayong iposisyon ang sarili natin sa harapan ng mga tao. Kasi hindi tao ang tumawag sa atin. Sabi ng Panginoon, ako ang pumili sa inyo. Malinaw po yun. Hindi kayo ang pumili sa akin. Malinaw din na sinabi ng Panginoon sa kanyang banal na salita na hindi tayo ang naghanap sa Diyos. Siya ang naghanap sa atin. Amen? Kaya walang naghahanap sa Kanya. Yun po ang salita ng Panginoon sa Kanyang salita. Kaya kailangan po nating maintindihan, hallelujah, that we are anointed. Tayo po ay nasa under po ng kapangyarihan ng Panginoon. Once na sinabi natin, tayo po ay nakipag-isa. So, itong pagpe-prepare sa atin ng Espiritu po, amen? Kaya nga, pag tumanggap tayo sa Panginoon, ito ang nagpo-posisyon sa atin. Siya talaga, mga kapatid. At kailangan nating maunawaan po na ang Panginoon, ang Holy Spirit ng Diyos na nakipag-isa sa atin, ang nagpo-posisyon sa atin para sa mga desire ng Panginoon. Amen? Hindi to dahil sa mga gawa natin. Kaya tayo gumagawa sa Diyos kasi yung Espiritu ng Panginoon nasa atin na. Lahat ng mga lahat ng mga ginagawa natin para sa Panginoon ay naging desire yon ng Holy Spirit na pinapagawa sa atin. Nasa loob natin yun, nilalabas lang niya. Yung mga genuine po na nakipag-isa sa Panginoon. Kaya may mga mananampalataya na kahit labas-pasok sa church, hindi po nila nararanasan yung tunay na transformation. Bakit po? Walang totoong pangunawa. At ganun kahalaga yon. Yung understanding po, na maintindihan natin, ang pinag-uusapan natin yan ay spirit of understanding. Amen? Ang spirit of understanding, dapat inaalaw po. Ito yung actually na nag-aalaw. Amen? Sa atin, bilang isang mananampalataya, na tanggapin, i-take natin yung leading ng Holy Spirit. Ito yung nagbibigay sa atin ng room para sa Kanya. Yung understanding. Ito yung nagbibuild sa atin para sa perfection ng will ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. Kaya nga tayo nagsimula sa Spirit of the Lord.
Pag wala yung Spirit of the Lord na nag-apan sa'yo, hindi mo ito maintindihan lahat. Wala din ang understanding. Kapag hindi rin tayo nagsimula sa wisdom of God, kaya nga ang una is Spirit of God, amen? Kailangan mapasa iyo yon bago mo makuha ang Spirit of wisdom. Amen? Because apart from the Spirit of the Lord, wala ding Spirit of wisdom. Wala ka rin pag-iisip na nagmumula sa Diyos. At from the Spirit of wisdom, dun mo lang, yun po ang Spirit of wisdom, doon magiging produkto ang Spirit of understanding. Kasi apart from the Spirit of wisdom, hindi mo mauunawaan itong sinasabi natin at pinag-uusapan natin na gustong maunawaan ng Diyos. Amen? Para sa buhay natin, para magkaroon tayo ng totoong perfection sa will, no? Para maintindihan natin yung desire and perfection of His will, yung will niya sa buhay natin. At dito magsisimula, dito rin tayo nagkakaroon ng understanding, ba't tayo nagkakaroon ng takot sa Diyos? Kasi bakit? Nauunawaan natin. Amen? Nagkakaroon tayo ng pangunawa. Kaya ngayong araw na to, pag-uusapan po natin ang Spirit of Understanding. Hallelujah. Kaya napakahalaga po na i-value natin yung mga pangangailangan natin mula sa Espiritu ng Diyos at sa Espiritu ng karunungan ng Diyos, yung wisdom na tinatawag, yung Spirit of Wisdom. Kaya natin pinag-usapang una yon dahil mahalaga po yon. Kailangan nating i-value yon. Hallelujah. Kaya natin natututunan magdasal, diba po, sa pamamagitan ng Espiritu kasi nagmamanifest ang Spirit of God sa atin. Amen? Kaya natin nauunawaan na ang Espiritu ang nagte-take over sa atin. Naintindihan niyo po? Kaya yung Espiritu ng Diyos, di ba, nakikipag-isa sa'yo, kumbaga sa Tagalog, para sumasanib sa'yo. Di ba? Sumasanib siya sa Espiritu mo. Kasi ang Espiritu mo ay separate sa Holy Spirit. Magkahiwalay po yan. Magkahiwalay po ang Espiritu ng tao sa Holy Spirit ng Diyos. Magkaiba po yon. So, kaya kapag tumanggap ka kay Jesus Christ, yung Espiritu mo makikipag-isa sa Holy Spirit ni Jesus. Amen? Kaya, anong mangyayari? Itinetake over niya yung buhay mo. Tinetake over niya yung mga desisyon mo kung iaalaw mo siya. Amen? Kaya po, nagiging isa tayo. Tinetake over niya yung lahat ng bagay sa atin, kaya nga hindi mo na mind, dapat mind na ng Diyos. Lalo na pag nagkaroon tayo ng mas malalim na understanding sa salita ng Panginoon, mauunawaan natin itong pinapahayag. Amen? Na ang salita ay naging nagkatawang tao. Amen? Yun, ganun din sa atin. Iisang way lang po, walang shortcut way. Iisang way lang na kung paanong tinulungan si Jesus Christ, sabi niya, yung the same spirit na bumuhay kay Jesus Christ at nag-resurrect sa kanya is the same spirit, katulad ng spirito na meron ka at meron ako. Amen? So, He want us to take over. Yun yung gusto, yun ang desire ng Holy Spirit. Yun ang desire ng Spirit ng God. Makuha niya tayo, maangkin niya tayo. Yung ma-realize natin na sa tuwing nagdadasal tayo, ang leading ng Espiritu ng Diyos ang naglilid sa atin. Amen? Kaya ngayong gabing ito, kailangan po nating matutunan na everything is begin to the Spirit of the Lord itself. Amen? Wala tayong ambag doon. Nagsisimula to sa kilos at galaw ng Espiritu kung paanong wala tayong ambag sa salvation, mga kapatid. Amen? Kasi pag tinanggap natin tong Spirit of the Lord na to, dito natin, ang lahat naman ng palataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po nakikipag-isa. Ito yung pinag-uusapan natin. Hallelujah. Na nagtotok na tayo, nakikipag-usap na tayo ng katulad sa Kanya. Tayo ay new birth. Ni-receive natin yung buhay na totoo. Kapag tayo ay tumanggap sa Diyos, dun pa lang tayo nabubuhay ng totoo. Hindi yung unang kapanganakan natin, Kuya Joben. Ang unang kapanganakan natin, yung kapag tumanggap ka kay Jesus Christ, Kuya Jefferson, at tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, amen? Nakipag-join ka, nakipag-actually join, nakipag-isa ka sa Espiritu ng Diyos, saka pa lang kayo magiging isa. At yun ang beginning ng
pagkabuhay natin, kaya tayo tinatawag na born again. Kaya tayo tinatawag na, pag tinagalog ang born again, pinanganak muli. Ibig sabihin, bagong buhay, bagong pag-asa, bagong pagkatao, Kuya Jefferson, hindi na yung dating ikaw, Kuya Raymond. Kaya nga lahat ng mga nagawa mong dati is dati na yon, past na yon, wala na yon, pinatawad ng Panginoon. Bago ka na. Kalimutan na natin yung mga nakalipas natin, yung mga nakaraan natin. You are no longer, you're old. Hindi na ikaw yung lumang pagkatao mo. Ikaw na sineperate ka ng Espiritu ng Panginoon. Amen? Sineperate tayo, hiniwalay tayo ng Espiritu ng Diyos. Amen? At kapag naintindihan natin yun, dun pa lang tayo magiging totoo sa sarili natin. Pag naunawaan nyo yun, pag naunawaan natin yun, kasi bakit ko po dinidiinan to? Ito yung pinakaunang dapat nating naiintindihan, kapatid, na hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa, sabi ng Panginoon sa kanyang salita. Amen? Kung bakit tayo nangaligtas? Kung hindi sa biyaya ng Diyos. Only by grace lang po. Kasi bakit ko sinabi? May 3 klase kasi na tinuturo sa simbahan, mga kapatid. At kailangan nating maintindihan yung doktrina that we are living by grace. By grace tayo at kailangan yung maintindihan yon. Kailangan nating maintindihan yon. May 3 klase po ang tinuturo ng church. Hindi ko alam kung ganito yung church ninyo. Pero now, ngayong panahon po na to, we are living by grace alone. Grace alone. Grasya po ng Panginoon. Nag-iisang grasya ng Diyos kung bakit tayo tinatanggap ng Diyos Ama, kung bakit wala na ang galit ng Panginoon sa atin. Ito po'y 3. Sasabihin ko po salvation by work. May mga nagtuturo ng salvation by work. Na kaya ka daw naligtas dahil sa mga gagawin mo. Amen? Kaya ka naligtas kasi kailangan mong gawin to, kailangan mong gawin yan. May pinapatupad silang mga law para daw maligtas ka. Kailangan mong gawin to, kailangan mong gawin yan. Hindi po. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Pag sinabing salvation, di ba? Pag sinabing salvation, wala tayong ambag doon. At hindi ang mga gawa natin ang nagliligtas sa atin. Dapat yun ang nasa isip natin. Dahil lahat ng gawa, tinapos po ni Jesus Christ. Ang sinasabing gawa, ang sinasabing hindi plus yun. Hindi yun karagdagan. Kumbaga sa muscle, nasa katawan mo na yung muscle. Diba? I-work out mo lang. Work out. Sinabi, work out. Hindi work for. Hindi pagtrabahuhan mo. Magkaiba po yun. Pag sinabing salvation by work, hindi mo tinrabaho ang kaligtasan mo para ka maligtas. Amen? Salvation by works, hindi po. Kaya ka may kaligtasan, tinanggap mo muna ang Panginoon, kaya ka nakakagawa ng mabuti. Yung mga mabubuting ginagawa natin, lumalabas yon dahil sa kabutihan ng Espiritu. Ano ba'y bunga ng Espiritu Santo na nakipag-isa sa'yo? Pag-ibig, di ba? Kabutihan, goodness, di ba po? Kindness, pagmamahal, self-control, di ba po? Perseverance, di ba? Pananampalataya, galing din sa Espiritu Santo. Iba yung pananampalataya mo nung wala kang Espiritu ng Diyos. Iba yung pananampalataya mo nung tumanggap ka sa Espiritu ng Diyos. Mas matibay na yon. Amen? Mas matibay na yon. Kaya kailangan, ito pa lang sa beginning, naiintindihan mo na. Na kaya ka pala nagmamahal Nanay Selena, diba? Yung dating pag-ibig na meron ka nung ikaw ay nasa katawan mo, nasa pag-iisip mo, noong ikaw ay wala pa sa Panginoon, Kuya Joben, kaya ka nagmamahal pa sa asawa ng ibang asawa, diba? Kaya ka nagmamahal, diba, ng mali, kasi hindi pagmamahal sa Diyos galing yung pagmamahal mo. Pero pag ikaw ay may pag-ibig na ng Diyos, matatakot ka nang mahalin yung asawa ng ibang asawa. Kasi malalaman mo yung fear of God. Dahil nasa iyo na Espiritu ng Panginoon, marirealize mo na mali pala yung pagmamahal na yon. Dahil yung pagmamahal ng Diyos na binibigay sa atin ay para sa tama, matuwid. Amen? Para sa matuwid. Pagmamahal
Di ba po? Na hindi mali, kundi tamang pagmamahal. Pagmamahal na resulta ng galing sa Diyos. Kaya namamahal mo yung kaaway mo. Kasi kung galing ang pagmamahal na yon sa Espiritu ng Diyos, ano yung ambag mo? Wala. Galing pa rin yun sa Diyos. Kung ang kabutihan ay galing sa Espiritu ng Diyos, dahil yun ang bunga niya, mababasa niyo po yun sa Galatians 5, para makita ninyo sa Galatians 5, andun yung mga bunga ng prutas ng banal na Espiritu kapag nakipag-isa ka. Kaya nga sa'yo, wala nang law, wala nang batas pag nasa iyo ang banal na Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu ang magtuturo sa'yo ng mga mabubuting gawa. Hindi yun dahil gusto mo. Di ba? Hindi yun dahil may kapayapaan ka, kaya mo ginagawa yon. Kasi may mga bagay, hindi lahat ng bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon may kapayapaan tayo. Kasi kinakalaban pa rin natin, di ba? May kapayapaan ka ba kapag kailangan mong mahalin yung kaaway mo? May kapayapaan ba doon? Walang kapayapaan doon. Pero dahil yun ang will ng design ng Diyos, yun ang design ng Diyos, mahalin natin kaaway natin, mamahalin natin yun. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil gusto ng Panginoon. Amen? Patawarin mo yung mga nagkasala sa'yo. May kapayapaan ba doon? Wala. Pero dahil gusto yun ng Panginoon, mararamdaman mo yung kapayapaan ng Panginoon dahil yung peace ay galing din sa Spirit of God. Di ba po? Ang peace galing sa Espiritu ng Diyos. Andun ang kapayapaan sa Espiritu ng Diyos. Walang kapayapaan kapag wala sa Diyos. Amen? Kaya tayo nagkakaroon ng kapayapaan sa mga bagay na hindi natin gusto dahil sa tulong ng Espiritu Santo. Dahil bunga niya yon. Hindi yun dahil sa gawa mo. Hindi dahil sa gawa natin. Kaya mayroon ding mga by grace daw plus work. Di ba po? Yung isa, may gagawin ka para maligtas. Meron namang church na nagtuturo, may biyaya ng Diyos, pero kailangan mong dagdagan ng gawa. Amen? Pero hindi. Pag hindi mo naunawaan na mabuti, hindi ikaw ang gumawa. Di ba? In-impress sa'yo yun ng Holy Spirit, kaya mo yun nagawa. Di ba? Ang Holy Spirit ang nagtuturo sa will mo, sa puso mo, sa isip mo, kaya mo yun nagagawa. Hindi yun plus. Hindi yun karagdagan sa'yo. Kundi nagiging natural yun na lumalabas sa'yo dahil may Espiritu ng Diyos sa'yo, kusang lumalabas yun. Hindi yun plus work. Magkaiba yung plus work, sa kusa siyang nag-e-evolve sa'yo. Sa kusa siyang lumalabas sa'yo dahil sineperate ka ng Panginoon. Simula nung na-born again ka. Magkaiba po yun. At yun ang kailangan nating maintindihan dahil ito ay doktrina. Diba? Hindi mo dinadagdag yung mga gawa na yun para maging kaakit-akit ka sa mata ng Diyos. Hindi. Dahil siya rin, kung naiintindihan mo, dahil nakipag-isa ka sa Espiritu niya, diba? Inaakit ka niya sa mga bagay na mabuti. Hindi ikaw, hindi dahil sa'yo. Kaya nga wala tayong dinagdag doon. Amen? So kaya ang kaligtasan natin is by grace alone plus nothing. Mga kapatid, by grace alone plus nothing. Amen? Dahil ang gift, pag sinabing gift of God, pag ikaw ba niregaluhan, may binigay ka ba doon? Ate Jane, pag niregaluhan ba kita ate, may inambag ka ba sa regalo ko sa'yo? Wala po. Wala, di ba? Kahit isang kusing wala, kasi binigay ko lang yun sa'yo. Kailangan nating maintindihan po by grace alone. Kaya nga, ang righteousness natin, kaya nga po sa totoo lang, kung maintindihan lang po ninyong maintindihan nating mabuti. Amen? Bakit hindi na magawang magalit ni Father God sa atin? Kasi binuhos niya na lahat ng kanyang wrath. Sinasabing, ano ba sa Tagalog yung wrath po? Yung matinding galit. Tulungan niyo nga po ako, ano po ba sa yung wrath ng Diyos? Paghihimagsik ng Panginoon, parang ganon? Poot, sis. Poot. Amen. Yung poot po. Amen. Yung poot po. Di ba po? Yung poot ng Diyos, saan daw binuhos? Di ba kay Jesus Christ binigay? Di ba? So, pag binigay na ng Panginoong God, yung puot niya kay Jesus Christ, lahat ng galit, lahat ng pati kasalanan natin, siya din ang kumuha, lahat ng mga ginagawa natin, siya ang sumalo. Hindi ka pa pinapanganak, hindi ka pa humihingi ng tawad,
Di ba po? Andun na, nakahain sa atin, regalo. Plus nating, kapatid. Plus nating. Wala tayong binibuild sa Diyos. Wala tayong binibuild sa Diyos. Kasi kung may binibuild tayo sa Diyos, di ba po, di tayo ang gumagawa ng kaligtasan natin, hindi. Ang Diyos ang nagbibuild sa'yo, kaya ka nagiging matatag. Ang Diyos, di ba, ang nagmahal sa'yo, kaya mo siya minahal. Hindi ikaw ang unang nagmahal sa Kanya, bago mo siya minahal. Hindi ganon. Kaya nga dapat I love you to Lord eh. Hindi I love you Lord eh. Dapat I love you to Lord. Kasi siya ang unang nagmahal sa atin, bago natin siya minahal. Amen? Hindi din tayo ang unang nagpatawad. Siya ang unang nagpatawad. Hindi pa tayo pinapanganak, pinapatawad niya na tayo. Asan yung binilt natin? Wala. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon para makilala natin yung nature niya. Pag sinabing regalo, wala tayong ambag doon. Kailangan nating maintindihan ito na kaya tayo gumagawa ng mga gawa ng Panginoon. Kaya tayo nagmimisyon, nag-evangelist, nagliligtas ng ibang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi ano sabi ng Lord, tayo lang yung nagtatanim ng buto, siya ang nagpapalago nun. Hindi rin tayo ang nagliligtas, ang Diyos ang nagliligtas. Amen? Kaya hindi magkalaban ng Ephesians 2:8-9 sa Philippians 2:12-13. Kung meron tayong spirit of understanding. Kasi ang isang taong may spirit of understanding, hindi yan nakikipaglaban. Hindi tayo nakikipaglaban sa ibang tao. Kasi may spirit of understanding tayo. Kapag ikaw ay may spirito ng understanding, good listener ka. Amen? Kapag may spirit of understanding ka, observer ka sa mga tao, nag-o-observe ka sa kanila, hindi mo sila binablock sa mga sinasabi nila kasi nag-o-observe ka. Kaya mong pagkasunduin yung taong nagtatalo, 'di ba? Na maipaliwanag mo yung pangyayari na hindi sila na makakapagkaroon sila ng kaunawaan. Na magkakaroon sila ng kaunawaan. Kaya mong alimbawa, namatayan, katulad sa Ate Cristita, namatayan si Ate Cristita, kaya mong pagaanin yung loob niya. 'Di ba? Dahil may spirit of understanding ka, kaya mong ipaunawa sa kanya na ang bagay na to ay parte lang ng buhay mo. Na nakatalaga sa bawat isa sa atin dahil ang buhay ay parang usok lang. Kaya mong ipaunawa yun na hindi mo siya masasaktan. Na hindi siya maghihimagsik sa Panginoon kasi may spirit of understanding ka. Ikaw yung klase ng tao na kaya mong ipaintindi sa tao. Ini-impress yun sa atin ng Diyos kasi dahil nakipag-isa tayo, kaya mong magpaliwanag sa tao na hindi nila, na alam mo yun, yung isip nila gustong magalit sa'yo, pero the way na nagpapaliwanag ka sa kanila, nadadala mo sila sa understanding. That is the spirit. That is the power of spirit of understanding. Kaya mo na ito-turn yung masama sa mabuti kasi may pinagkaloob sa yung spirit of understanding. Amen? Kaya yung pagsunod natin, yung perfect na pagsunod kay Christ. Hallelujah. Bakit tayo merong perfect na pagsunod kay Christ? Dahil kinuha natin yon sa perfect Christ. Wala tayong ambag. Dahil yung salvation na yon galing kay Christ, kay Jesus Christ alone, regalo, nothing, walang plus, plus nothing, only Jesus Christ itself. Kaya yung righteousness only from Jesus Christ itself. Ang holiness only from Jesus Christ itself. Yung mga nagpipreach na, magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. We cannot be holy unless, di ba? Ang kabanalan, ang katuwiran is declaration ni Jesus Christ ng Panginoon sa atin. That is declaration ng Diyos. We just need to receive. Kasi magiging banal lang tayo kung tayo ay, ang tatanggapin natin is righteousness, Jesus Christ alone, from Jesus Christ alone. Kaya tayo, tuwing kahit nagkakamali tayo, malaya tayong laging lumapit sa Panginoong Diyos. Kaya sa atin walang condemnation. Nothing can separate sa Diyos sa atin, wala. Kung maiintindihan natin to ng malalim. Kaya ito po yung pinapaunawa ko sa atin, sa bawat isa sa atin. Walang makakapaghiwalay sa atin, hindi ang kasalanan, hindi ang kamatayan. Malalim ang ibig sabihin nito.
Kaya nga from the beginning, sinasabi ng Panginoon sa atin, Panginoon, di ba sa panalangin niya, nung tinuro ko po sa inyo yung panalangin ni Jesus Christ about sa atin. Sa John 17 po, yun, kung hindi ako nagkakamali. O John 8, kung hindi ako nagkakamali. May dahilan yun kung bakit yun inimpress sa atin ng Holy Spirit. Na pinapanalangin tayo ni Jesus Christ na maging isa kami, gaya naman natin. Di ba? Na hindi sila taga rito, na gaya din naman nating hindi taga rito. Kasi we are born again, we are born from above, mga kapatid. Kaya yung capacity na gustong i-increase ng understanding ng Panginoon sa atin, na lahat ng ginagawa natin ay dahil sa desire ng Holy Spirit. Hindi sa atin. Kaya ang kailangan natin is ma-realize natin ang lahat ng ito ay pine-place ng Panginoong Diyos sa atin para ma-join tayo sa desire and one mind na meron ng Spirit of God. Kaya when we say Lord is our Lord and our God, our Savior, di ba? Ikaw na ang nagmamay-ari ng buhay ko. Come to me, Jesus, in my heart. Ikaw na ang pumasok sa puso ko, di ba? Sa buhay ko. Ibig sabihin, di ba, kailangan nating, sa una hindi natin to maintindihan. Bakit kailangan kong idasal yung understanding na kailangan, kasi gusto ng Panginoon na maunawaan natin to. Sa una, hindi ganon kalawak ang pangunawa natin na maintindihan. Ang Holy Spirit, ang maglilid sa atin at magtiteach sa atin sa understanding na nagmumula sa Espiritu ng Panginoon. Amen? Kaya minsan nagtatanong kayo, bakit itong tao na to naintindihan niya ganon? Pero ako, hindi ko naintindihan, kundi ipapaunawa sa akin na mas malalim, hindi ko maintindihan. Because the spirit of understanding is upon him. Pero pag pinaliwanag sa inong tao na yon, maiintindihan mo na. Kasi you also have the spirit of understanding na kailangan i-activate na nasa loob mo. Naintindihan niyo po? Nasa loob mo na yon. Kasi the seven spirit is the expression of the Holy Spirit na kailangan ma-activate sa atin. Kailangan tong ma-exercise. Kailangan tong maging evident sa atin. Kasi lahat ng believers, meron nito. Kasi kung may Spirit of God ka at may wisdom of God ka, meron ka din nito. Amen? Naintindihan niyo po? Lahat ng Spirit na to, meron to sa atin. Diba? It's about maturity lang. Kaya nga tayo nagbabasa ng Holy Spirit, ay ng salita ng Panginoon kasi para mag-grow tayo in maturity, na ang maturity na yon ay hindi sa knowledge ng mundong ito, kundi sa maturity ng divine revelation ni Holy Spirit na nasa iyo. Amen? Kaya nga, kailangan nating mamatay sa will. Katulad pa nito, i-explain ko rin po sa inyo next time. Kasi iba ang soul, iba, meron ding tatlong klase yon. 'Di ba? Ang sinasabi ng soul sa atin, meron din ang will ng tao, meron din. May tatlong klase din 'yun na pinapaunawa sa akin ng Panginoon. Amen. Ang soul natin, 'di ba? May tatlong klase din po ng will. Hindi ko pa lang po nakukumpleto kasi kailangan ko 'tong ipaunawa sa inyo ng mas malalim. Amen. Hallelujah. Ang will may tatlo rin siyang bahagi na kailangan nating maintindihan. Kaya nga nasa spiritual alignment tayo. Amen? May will ang Diyos, may divine will ang Diyos sa'yo, at may will ka rin. Sa divine will ng Diyos, meron siyang God divine will, His will for you. Amen? May God's intent, may intention ang Diyos, at may God's soul. Diba? Yung God's soul thought para sa plano niya para sa'yo. Amen? At sa will mo naman, meron din yon, yung subconscious mo, consciousness, and remembrance. Amen? Ituturo ko rin po yon next time. Next time po, pag nakumpleto ko po yung kapahayagan ng Holy Spirit sa akin, i-explain ko rin sa inyo. Na may iba't ibang klase. Ang dami natin kailangan matutunan na pag hindi natin to na-absorb at na-manifest sa puso natin at maging buhay ito sa espiritu natin, pwede tayong mailigaw na parang bata ng mga tagapagturo. Kasi maraming tagapagturo, mga kapatid, na isang salita lang nila, pag hindi ka nagkaroon ng deeper capacity to increase the realization kung paano mo ipe-place ang faith mo sa Panginoon at kung paano tayo makikipag-join o makikiisa, amen, hindi ito magaganap sa atin. Yung spirit of understanding. Amen?
Dahil hindi natin lubos na mauunawaan kung hindi tayo ililid, kung hindi tayo tuturuan, kung hindi tayo ikokorek ng Holy Spirit. Kasi may promises ang Father God sa atin. At ang magpapaunawa ng salita ng Panginoon sa atin, yung nagbigay ng inspirasyon sa salita ng Diyos. At hindi lang basta-basta sa pag-aaral. Kailangan may divine revelation ang Panginoon na nagmamanifest sa mga nagtuturo sa atin. At dapat yun yung nakikita natin, hindi lang leading ng word, dapat may divine revelation din tayo na pumapasok at nanunuot sa puso at isip natin para maintindihan natin yung gusto ng Diyos sa atin. Kasi marami kayong tagapagturo na maririnig. Pero ito yung kailangan nating maintindihan na maglilid sa atin sa katotohanan. Dahil ang Diyos ay katotohanan. Amen? Dahil sabi ng Panginoon, kung tayo daw ay disciple, di ba nakaraan natin, kung ikaw ay tinawag na disciple ng Panginoon, you will continue. Di ba? Nasusunod sa Diyos. Continually kang susunod sa Diyos. Hindi tumitigil ang pagsunod natin sa Panginoon. Amen? Dahil sa inspirasyon ng Holy Spirit, dahil sa Espiritu ng Diyos, dahil sa wisdom na nakikipag-isa sa atin. Amen? At dahil doon, sabi niya, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Diba? Sa lahat ng kanyang disciple na continuing sumusunod sa kanya, ibig sabihin, genuine yung ating pagmamahal sa Diyos. Genuine yung takot natin sa Diyos. Amen? Wala tayong condemnation, but we have conviction. Kapag gumagawa tayo ng masama, andun agad ang salita ng Diyos, anak, ba't ginawa mo yan? Anak, di ba? Bago mo palang gawin, andun yung mind ng Lord sa'yo. Pinag-iisipan mo lahat ng ginagawa mo. Kapatid, hindi tayo gumagawa o sumusunod sa Diyos nang walang pangunawa. And even yung mga anti-Christ, hindi yan sumunod sa anti-Christ nang walang pangunawa. Hindi tayo sumunod sa Diyos dahil paggising mo sa umaga, ay kailangan ko maglingkod sa Diyos. Kailangan ko sumamba sa Diyos. Hindi ganon. Hindi ganon. Merong kapanawagan na tinawag tayo ng Panginoon, di ba po? Meron tayong encounter na nangyari sa buhay natin na pinakita siya kung ba't tayo sumunod kasi may pangunawa tayong nakita. Napatunayan natin na totoo at buhay ang Diyos. Kaya yun ang nagpapatibay sa ating pananampalataya na even ang dulot nito is kamatayan sa atin, you believe na there is no death sa ating mga mananampalataya. Dahil ang Diyos natin ay buhay. Sa lahat ng mga sinasamba sa mundong ito, the only Jesus Christ ang nag-resurrect. Siya lang ang Diyos na nabuhay. Siya lang ang Diyos na buhay, nag-iisa, only Jesus Christ. Amen? Kaya kailangan po nating maintindihan, ito pong sinasabi ng Panginoon sa atin, yung knowledge, yung katotohanan na nagpapalago sa atin, sa Bible, sa sinasabi na ang katotohanan, amen, will make you free, sabi. Will make you free. Ang magpapalaya sa'yo pag naunawaan mo. Kasi, where the Spirit of the Lord, kung nasa ng Espiritu ng Diyos, ang dun ang kalayaan. There is freedom, sabi ng Panginoon. Kaya, we are able to begin. Nagkakaroon tayo, di ba, ng pang-unawa kapag na-express sa atin ng Espiritu ng Diyos na, anak, kailangan hayaan mo akong mag-take over sa buhay mo. Anak, hindi ikaw. Ako dapat pag-iisip ko, hindi pag-iisip mo. Kaya merong deny yourself. Amen? Diba? Kasi hinahayaan natin na mag-take over si Holy Spirit, si Spirit of God, na mag-take over sa buhay natin. At hanggat hindi natin naundawaan yon, hindi tayo makakapagsimula. Because that is the beginning ng understanding. Na maiisip natin yung mga bagay na sinasalita natin. Amen? Kaya natin pinag-aaralan yung 7 spirit na to kasi itong 7 spirit nito is the manifestation. Manifestation, dapat mag-manifest sa'yo ang Spirit of God. Katulad ng pinag-aralan natin before, ang Spirit of God at ang wisdom. Ang realization natin, kapag nasa atin ang Spirit of Wisdom, magkakaroon tayo ng realization
Amen? Nang katulad ng espiritu na pupunta sa atin para mag-take over sa'yo at sa akin. Sa madaling salita, ikaw at si wisdom magiging isa. Ang pag-iisip ng Diyos at si Spirit of Wisdom, iisa. Amen? So you will become wisdom din. Kaya lumalakad ka dito sa mundong ito na may wisdom dapat. Kasi tayo yung nagiging expression ng Panginoon. Kaya tayo tinawag na representative, ambassador, anak ng Diyos, di ba? Amen? So there's no separation anymore. Kapag naintindihan natin ito, kapag nagkaroon tayo ng spirit of understanding, walang makapaghihiwalay talaga sa atin sa Panginoon. Hindi ang kasalanan, hindi ang kamatayan, sabi niya. Pag naging malalim ang understanding natin dito. Kaya ito yung reminder to remember sa atin. Hindi yung katulad na sandali lang, may wisdom ako ngayon, bukas na walay wisdom. Hindi ganon. Hindi yung come off and on, hindi ganon. Hindi dumating ngayon, tas umalis ka bukas. Hindi po ganon. 'Di ba? Dapat wisdom is nagiging ikaw mismo, become you. Parang 'di ba nagiging isa kayo. You become wisdom because you have wisdom. Ito yung nagiging natural na lang na part ng being mo. Ay, alam mo yun, yung part ng buhay mo na lumalakad ka sa mundong ito na kapag may tao nagtatanong sa'yo, akyat ka kaagad nakikipag-usap ka kaagad sa isip mo sa Diyos. Lord, anong sasabihin ko sa taong to? Ano yung pwede kong magandang sabihin sa taong ito na makapagbabago ng buhay niya? Hindi lang decision niya. Maitatama yung buhay niya, yung direction niya, yung guidance niya, yung prinsipyo niya sa buhay. Na magiging, masuswitch mo to sa mind ng God. Lahat ng decision niya. Kaya hindi niya nakikita yung hardship sa mundo kasi ang nakikita niya yung goodness of God. Kahit pa sa bad situation. Kasi may spirit of understanding, may spirit of wisdom na binigay. Amen? Hallelujah. Praise Jesus. Kaya nga sabi sa Roman 12:2 po, di ba? Transformed by the renewing of your mind. Pagbabago ng isip natin. 'Di ba? Kasi ang pagbabago ng isip para sa atin 'yun ng mga mamanampalataya. Hindi yun para sa unbelievers. Ang pagbabago ng isip, ang renewing your mind is para sa believers, hindi sa unbelievers. Kaya nga kahit anong sabihin natin sa unbelievers, hindi nila marirenew ang mind nila dahil wala silang Spirit of God para tumulong na mag-renew ng mind. Na magbago ang pag-iisip nila sa mind ng Diyos. Kaya kahit anong sabihin mo sa taong walang espiritu ng Diyos, hindi ka nila maintindihan. Kasi wala silang espiritu ng Diyos at wala silang espiritu ng wisdom. Amen? Kaya daw, pag nag-transform tayo by renew, sino ang nagtatransform? Ang Diyos. Pag nag-transform tayo by renewing your mind, yung will na po, di ba, na malalaman natin is yun yung tatanggapin natin, yung galing sa Diyos ang tatanggapin natin, yung perfect will of God. Amen? Kaya kapag sinisik natin ang Panginoon, kapag hinahanap natin ang Panginoon, amen? Doon natin natatagpuan yung goodness ng Panginoon. Na sasabihin mo sa Panginoon na, Lord, hindi ko lang gusto yung tinatanggap kita. Gusto ko rin mag-grow. Gusto ko rin maging matured spiritually. Kasi spiritual ang usapan natin dito. Yung spiritual alignment natin sa Panginoon. Kasi kung ang Diyos kumilos sa mundong ito ng pisikal, hindi nakipagbugbugan ang Diyos. Hindi siya nakipag-wrestling sa mundong ito. Amen? Kasi alam niya yung pangako ng Ama sa Kanya. Spiritual battle ang ginawa ni Jesus Christ sa mundong ito. Minahal niya ang kaaway. Diba? Di ba po, minahal niya yung makasalanan. That is spiritual battle, mga kapatid. Spiritual na biyaya ng Panginoon na by grace lang natin magagawa. Kaya natin magagawa yan because of the perfect will ng Diyos sa buhay natin. Dahil sa perfectong Diyos, nothing else. Dahil sa righteousness ni God, nothing else. Dahil sa blood ni Jesus, nothing else. Hindi ang blood ng hayop ang naglinis sa'yo ngayon, Ate Jane. Katulad ng Old Testament. Ang blood ni Jesus ang naglinis sa iyo ngayon. It's only Jesus Christ. Hindi ang dugo ng mga tupa noon. Only Jesus Christ.
Kaya kailangan tayo magkaroon ng deeper level of humility. Kaya 'di ba? Saan tayo tinuturo ng Panginoon? Paano ako tinuruan ng Panginoon? Yung pagluhod, una yung pagluhod sa Kanya. Amen? Kasi pag hindi nyo natutunan lumuhod sa Panginoon, hindi mo matututunan mahalin ang salita. Kasi hindi mo unang natutunan yung deeper humility. Hindi ka makikinig sa ibang tao. Kasi wala ka humility. Kaya nga dapat bawat mananampalataya, para sa akin po, una sa pagdarasal matuto eh. Matutunan muna sa Panginoon magdasal, humingi, 'di ba? Lahat sa Panginoon na yung ma-realize natin sa buhay natin na I am nothing without you. Kaya sa tuwing nagdadaan tayo sa pagsubok, lagi tayong lumuluhod sa Kanya kasi, Lord, yung perfect will mo ang maganap sa buhay ko. Kasi lahat ng desisyon na ginawa ko sa buhay ko, lahat ako nag-failed. Pero Lord, yung lakas na meron ka, ibigay mo sa akin yung kapangyarihan na meron ka, Lord. Gusto ko rin makuha. Gusto kong maintindihan para bawat area ng buhay ko, ma-realize ko na yung perfection pala na meron tayo. Kaya pala tayo nakapagdadasal ng bold sa Diyos because of the Holy Spirit. Di ba? Dahil sa deeper level ng humility na binibigay niya sa atin, nagkakaroon tayo ng submission sa purpose ng Panginoon sa buhay natin para tayo makalakad sa perfect will ng God at sa desire ng God's will sa buhay natin. God's will po ah. At kapag God's will ang ginagawa natin, good will yun. Amen? At hindi yun dahil sa atin. Lahat yun, only Jesus itself. Because the Spirit of the Lord and Jesus Christ itself is one. Kaya we should desire the perfect will of God at kailangan natin yun maintindihan na kailangan tayo magkaroon ng unity with the Holy Spirit. Partnership, mga kapatid. Partnership ang kailangan natin, hindi lang relationship. Amen? Hindi pwedeng magdesisyon ang dalawang mag-asawa na yung isa sa tama, yung isa sa mali. Hindi pwedeng lumakad ang mag-asawang sakang. Kailangan sabay, partnership. Ganon din ang Diyos. Ang Espiritu ng Diyos at ikaw kailangan maging isa para tama. Walang kumukontra. Yung desire ni Lord Jesus Christ ang matupad sa atin. Kaya tayo nagkakaroon ng oneness. Kaya nga ang panalangin ni Lord Jesus Christ kay God the Father, let us be one. 'Di ba? Let us be one. Nakatulad din natin na iisa. Kaya kailangan tayong lumakad sa perfect will ng Panginoon para yung mga bibig natin makapagsalita din, 'di ba, na nagmumula sa spirit of understanding na gusto ng Panginoon. Kaya tayo nag-iingat sa mga bagay na sinasabi natin. Kasi mananagot tayo, sabi niya sa Hebreo, lahat ng walang kabuluhan na sinabi ninyo, mananagot kayo. So kung di natin gagamitin ng wisdom, 'di ba, kung di natin susundin ang Spirit of God at lumakad tayo na may partnership sa Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng understanding sa perfect will ng God. And that perfect God is Jesus Christ itself, na tinanggap natin from the beginning, kaya tayo nagkaroon ng new life. Kaya tayo na born again because we are born from above. Amen? Hallelujah, Holy Spirit, maraming salamat po, Panginoon. Siguro po hanggang dun muna, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Hallelujah. Kaya po kailangan nating maintindihan po, malalim pa po, ng mas malalim pa, yung deeper level ng pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoong Diyos. Patayin natin ang ating lumang pagkatao. Labanan natin lahat ng lumang mga gawa natin. Magbago na tayo ng isip, Kuya Jefferson. Huwag na mga gawa ng mundong ito. Dadalhin ka lang nito sa kapahamakan. Walang mabuting gagawin ng mundong ito sa'yo. Sa mundong ito, naranasan mong masaktan. Pero sa Panginoon, yes, may sakit. Pero siya din ang magbibigay ng kagalingan sa atin because He healed the broken heart. Mas mauunawaan mo na kaya ka pala sinaktan ng ibang tao kasi may mabuting purpose ang Diyos. Nakilala mo ang Diyos. Na higit na mabuti na dapat nating natututunan dahil meron tayong may wisdom tayo, may Spirit of the Lord tayo, at may understanding tayong binapagkaloob sa atin para magmanifest sa mga buhay natin at maunawaan natin ang kahulugan na the Word become flesh.
ang salita ng Isaiah na to, sa Isaiah 11, ay maging flesh, maging buhay na salita sa buhay mo at sa buhay ko. Ang pitong espiritu ng Panginoon na maging nature at expression mo habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we glorify your name, Father God. We acknowledge you na sa gabing ito, Panginoon, salamat sa kaunawaan na patuloy mong pinapaunawa sa amin ng dahan-dahan, Panginoon, upang ma-absorb ng espiritu namin, hallelujah, sa tulong ng espiritu ng Diyos at sa pag-iisip na meron ka na pinagkaloob na hindi mo pinagdamot upang kami ay mabuhay, makalakad, Panginoon, na magkaroon ng submission sa iyo sa tamang purpose, sa calling mo sa amin upang marating namin ang buhay, makalakad kami sa buhay na to na punong-puno ng pangunawa, Panginoon, sa desire and perfect will mo sa buhay namin. Ama, salamat that because of you, Panginoon, nothing else, we are saved by grace alone, Father God. Salamat, Panginoon, na Lord, kandidato kaming lahat sa impyerno, but because dahil sa'yo, sinalo mo lahat ng puot, galit ng iyong ama, sinalo mo lahat ng parusa, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Lord, sinunod mo ang iyong ama dahil sa correct heart na motive mo, correct submission mo, Panginoon, yung divine, Panginoon, Lord, na nakikita mo na pwedeng maging resulta ng grasya at awa mo sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, maraming salamat po. Salamat sa Diyos. Salamat sa bugtong mong anak, Panginoon, na nagmahal sa amin. Una sa iyo, God the Father. Dahil kung hindi sa pagmamahal mo, hindi mo ibababahang yung bugtong na anak. At kung hindi sa bugtong anak mo, sa tulong ng banal na Espiritu, Panginoon ko, na tumulong sa Kanya upang magkaroon ng victorious, Panginoon, hallelujah, na purpose mo sa buhay niya para sa kaligtasan naming lahat. Para magkaroon kami, Panginoon Lord, ng kaligtasan, para magkaroon kami ng tunay na paglilinis at kapatawaran. It's only you. Ng kagalingan, Panginoon, even ang kagalingan ng mga sakit dahil sa iyo. Kaya, Panginoon, maraming salamat that you gave your only Son para magkaroon kami ng tunay na relasyon sa iyo, ng tunay na righteousness at holiness na dineklara mo para sa bawat isa sa amin. Dakilang Ama, maraming salamat mo na sa kabila ng struggle sa mundong ito, nandiyan ang Holy Spirit para tumulong sa amin, mag-comfort sa amin, gumabay sa amin at pumatnubay sa amin sa perfect will at desire mo, Panginoon. Salamat sa inspirasyon ng iyong mga banal na salita. Purihin ka dakilang Diyos, in the mighty name and powerful name, Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Pakihinaan yan, Bedong kami. Amen. Salamat sa buhay mo, Ate Beverly, sa napakaganda at napaka-powerful na kapahayagan po ng ating Panginoon. Medyo nabitin din po ako